Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa entry ng Kim Pao sa MMFF na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. O saan nga ba galing ang balita na yan mga Kimpao? Alamin nga natin at pag-usapan yan sa video natin ngayong gabing ito. Pero syempre bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Maraming salamat. So yan, welcome back po again sa ating YouTube channel mga ka-KP, and dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa po ng mga comment ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So ang commentary natin for tonight ay si Miss Mila Carillo. Sabi niya rito, sana ma'am magkasosyo rin din si Kim at Pao dito sa Maynila kasi gustong gusto rin ng mga apo, ng mga seniors, fun, solid. Mga apo namin mahilig sa palaruan. Pag namamasyal kami kasama mga apo. Sana dito sa Maynila meron din. Kim Pao, support lang kami hanggang dulo. Thanks God, gabayan kayo ni Pao at si Kim. Have a nice day. Thank you so much, Miss Mila Carillo. And tungkol nga po dyan, nakipagpipray ko yan, Miss Mila Carillo, na bukod sa magkasosyo na rin sina Kim and Paolo sa business, magkaroon po ng sangay ito pong kay Paolo Avellino na play space. So, sana marami pa pong mga lugar, marami pang mga malls ang pagtayuan ni Pao ng kanyang play space mga kakimpaw. Para sa ganun, 'di ba, yung iba po nilang mga fans ay makakapunta at madadala nga po yung kanilang mga kiddos. For sure magiging suki ang mga Kimpaulandias dyan. So hope so, ano po, hirap din kasi agad-agad ora-orada mga kakimpaw. Siyempre magta-trial and error po muna yan sila kung papatok, 'di ba? Hirap po kasi agad-agad all out mo na mga kakipi. At the end of the day, ang negosyo ay sugal din yan mga kakimpaw. You have to take risk. So, dahan-dahan lang po muna ngayon, lalo pat may iba pang mga negosyo si Paolo Avellino na sinusubukan, di ba mga kakimpaw? Parang tulad nung kanyang pinost na sabi, parang coffee shop, tapos yung iba naman, studio, mga kakimpaw. So, manggugulat na lang po yan si Paolo Avellino. So, ayun, sa ngayon, marami pa pong mga inaasikaso, marami pang mga business si Paolo Avellino. Kaya, isa-isa lang po muna. Hayaan nyo, di ba, kapag talagang pumatok mga kakimpaw, katulad ng House of Little Bunny ni Kim, unti-unti po, nagkakaroon ng branch ng pop-up store, di ba? So soon, itong play space ni Paolo Avellino, magkakaroon din po sa iba't ibang lugar. Anyway, let's move on naman mga kakimpaw at pag-usapan ang mga topic natin na para po sa gabing ito. So, dahil malapit na po ang katapusan ng botohan mga kakimpaw, so, narito at patuloy po ang panawagan ng mga fans hanggang sa last day of votings. Iboto po natin si Paolo Avellino. Panay po ang paalala po ng lahat na wag po nating hatiin ang ating mga boto, mga kakimpaw. Kasi, pahigpit po ng pahigpit ang labanan habang papalapit po ng papalapit ang last day of voting. Sabi nga dito, syempre, power vote ko kay Pao. Pero vote ko din kay Kimi, and just maintain na si Pao ang number 1 and si Kimi naman ang number 2. Huwag yung paghiwalayin yan. Dapat always magkasunod. Parang mas na-excite ako na
sa speech ni Pao kung manalo siya. Tapos present si Kimi. Hashtag Kim Pao. Solid Kim ako, pero I don't belong to any fandom. But despite that, sabi ko, I will vote for Pao. Not because Kim said it, but because I want him to experience it. Pero, what you did, naawa ko kay Kay dahil sa pati kaisa-isahang FG niya, pinagtutulungan nyo na para bang gusto nyong na walang mag-vote for Kim. Hindi naman po sa ganun mga kakimpaw. I admit mayroon pong pagkakamali doon mga kakimpaw, sa pag-aano po, aaway sa fans ni Chinita Princess kasi hindi naman po natin kailangang ipasa sa kanila yung obligasyon natin. So, in behalf of Kim Paulanchas, ayan, humingi kami ng paumanhin. And saka, pang-unawa na lamang din kasi at the end of the day, ito naman pong aming pinaglalaban ay kagustuhan naman at request po naman ni Chinita Princess or ni Kim Chiu. So, isa lang naman po ang hangarin natin, bawat fandom, ayun, ang mapasaya si Kim. So, ito yung ginagawa namin para mapasaya si Kim, kaya spread love lang po tayong lahat. Pero dahil malapit na nga po ang last day of votings, siguraduhin po natin na i-push po kung sino ang number 1. Kasi at the end of the day, mapapasaya pa rin naman po natin si Chinita Princess kung si Paolo po ang manalo. Ang hirap po kasi kung hahatiin pa sa ngayon, lalo pat humahabol po ang kalaban. Samantala, next topic naman tayo ngayon mga kakimpaw. And pag-usapan naman ang tungkol nga po dito sa sinasabing pagpapa-enhance daw ni Kimi sa kanya pong Cocomelon. So ayan, umabot na po sa ganyan mga kakimpaw ang pangbabatikos kay Kim. O ngayon nyo sabihin, sino ang tunay na bully ngayon? Sabi nga dito, may mga netizens pa din na nagsasabing nagpa-enhance daw si Kim ng dibdib. Hindi naman. Nilinaw na ito noon ni Kim. Minsan, ang tamang outfit, ang gulo at confidence lang talaga ang dahilan ng pagbabago ng itsura. May nag-comment kasi po kay Kimi na fake daw ang Cocomelon niya and pag nagkaanak siya ay need daw po yung tanggalin katulad daw nung kay AJ. So si AJ Rabal po atang tinutukoy doon mga kakimpaw. So dati mukha, ilong, mata, at saka labi ni Kim ang sinasabing pina-enhance. Ngayon naman, dibdib, mga kakimpaw. Ay, grabe, ang tindi talaga ng tama ng mga bashes na ito, mga kakimpaw, no? Lahat ng parte ng katawan ni Kimi, gusto po nilang gawan ng kwento. So, ayan, para sa mga nagsasabi nga rito kada si Kim, tingnan niyo po ng mabuti. Ang pictures niya nung siya po ay teenager pa lamang. Makikita nyo dyan na noon pa man matangos ng ilong ni Kim, ang eyes niya, wala naman pong pinagbago mga kakimpaw. She's beautiful kahit noon pa man. Nakikita nyo naman, wag nyo na lamang pong itanggi. Kasi napaghahalataan lamang po kayo na insecure sa timeless beauty ng isang Chinita Princess na nagmamay-ari ng puso na Paolo Avellino. Huy, grabehan naman ngayon. Samantala, eto na, dumako na po tayo ngayon sa ating pinakasentro ng ating update sa gabing ito. And pumapatungkol nga po ito sa projects nila Kim and Paolo. So, ang alam nga po nating projects ng Kim Pao sa ngayon ay Kopino, diba? Pero hindi pa po nag-start yung taping. So ano nga ba ang dahilan? Bakit kaya hindi pa rin po sila nag-start? Hindi pa nagsisimula? And alam niyo po ba, mayroon pong natuklasan ang Kim Paulanchas na maaring dahilan kung bakit hindi pa po sinisimulan ang Kopino. Sabi nga po dito, OMG! Kaya ba hindi pa nag-start ang Kopino? So ano kayang tinutukoy niya dito mga kakimpaw na dahilan kung bakit hindi pa nag-start ang taping ng Kopino? Kasi di ba sabi
ngayong July daw sisimulan. Meron nga sabi ng June pa eh. So, eto nga po yun mga kakimpaw. Baka daw po may MMFF movie silang dalawa, si Kim and Paolo. Meron po kasi ditong isang clue. Ano bang tawag dito mga kakimpaw? Blind item? Mula po sa isang source tungkol po sa 4 di umano na movies for MMFF. And meron po ditong clue na talaga naman pong lalakas ang kutob mo. Titibok na mabilis ang puso mo sa tuwa, sa pagka-excite at sa pagkagulat mga kakimpaw. Kasi malinaw po dito sa kanilang binigay na clue na kimpaw po ito. Walang halong pagdududa. Pero syempre claim na rin po natin. So ano nga ba yun? Sabi dito, sobrang bongga ng 4 na movies na nakapasok for MMFF. Pero yung mga nakita kong script na pinasa ng ibang producers, ang lalakas din talaga. Kapag nakapasok itong isang movie, talaga magwawala ang fandom kasi malakas sila at mas magandang material ito kaysa sa last movie nila. Sinasabi ko talaga sa inyo, wala nang malilin lang talaga. O di ba doon pa lang sa malilin lang, alam mo na yan, doon na yung clue mga kakimpaw, na si Kim and Paolo po yan. No, so ibig sabihin, nakapasok yung kanilang entry for MMFF. Aba, big news yan mga kakimpaw. So ito po ang bumulaga at nakapagpagulantang sa mga Kimpaw Lanchas ngayong gabi. Pati ako nagulat din talaga mga kakimpaw. Sana totoo po ito, no? And ang dami ngang nagsasabi na uubusin nila talaga ang mga padala ng anak nila kapag mayroong entry sina Kim and Paolo. Sabi pa dito, wala nang malilin lang. Kapag kimpaw, eto, tatalon talaga ako. Di ba sobrang saya po nila. Hula talaga nila kimpaw eh. Doon kasi sa clue kimpaw na talaga. Eto pa, naku, if kimpaw yan, araw-araw, ang kimpaw fans families sa sinihan mula Pasko. Ha, ha, ha. So kayo guys, anong palagay ninyo? Kimpaw na nga ba yan? May entry nga ba ang kimpaw? So, paano yun? Madedelay po ang taping ng copy, no? Ano yun? Urong, tapos sa next year na sisimulan? Or masyadong mahigpit ang oras ng kimpaw? Parehas nilang gagawin. Kumbaga ay sabay po nilang gagawin. So, what do you think? Well, sana totoo to mga kakimpaw, no? So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.